Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at mga kasama sa bawat kwentuhan. Muli, narito na naman tayo upang buksan ang isang aklat ng buhay, pakinggan ang tibok ng isang pusong minsay nagmahal, nasaktan at muling bumangon. Sabi nila, ang pinakamalaking hamon sa isang ama ay kung paano niya pagbabalansehin ang paghahanap buhay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak at ang pagiging presenteng ama sa kanilang kasalukuyan. Paano kung sa sobrang pagtutok sa pagbuo ng isang kaharian, hindi mo namamalayan na ang mga prinsipe at prinsesa mo ay unti-unti nang nalalayo sa iyo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino sa Ang Mga Tala na Di Nakikita ng Hari. Tapos na ang video call, ngunit nanatiling nakatitig si Lino sa itim na screen ng kanyang laptop. Ang imahe na huling naiwan sa isip niya ay ang pilit na ngiti ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Sinag. Suot ang isang munting korona, nagawa sa karton at makukulay na papel. "Ang galing mo, anak! You are the best princess," sabi niya kanina. Ang boses ay puno ng artipisyal na kasiglahan. "Sayang, Daddy, hindi mo napanood," sagot ng bata. At sa isang saglit, nakita ni Lino ang pagbagsak ng mga balikat nito bago ito muling ngumiti para sa kanya. Pinatay niya ang tawag. Ang katahimikan sa kanyang malawak at mamahaling opisina ay biglang naging parusa. Tinanggal niya ang kanyang kurbata, pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Isa na namang pangako ang napako. Isa na namang mahalagang sandali sa buhay ng anak niya ang pinalampas niya para sa isang urgent meeting na hindi naman pala ganoon kaapurado. Tumingin siya sa litrato sa kanyang mesa. Si Clara, ang kanyang yumaong asawa na nakangiti habang karga ang 2 nilang anak. Si Sinag at ang bunso, si Amihan. Kung nandito lang si Clara, hindi ito mangyayari. Kung nandito lang siya, hindi magiging ganito kakomplikado ang lahat. Pag-uwi niya sa Villa Esmeralda, nadatnan niyang tulog na ang mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Sa ilalim ng dim light ng lampshade, nakita niya ang mga munting anghel na mahimbing ang tulog. Sa tabi ng una ni Sinag, nakalatag ang korona nitong karton. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Lino. Hindi sapat ang mga laruan, hindi sapat ang malaking bahay, hindi sapat ang lahat ng perang ibinibigay niya. Kailangan ng mga anak niya ng isang taong laging nariyan. At dahil hindi niya yun maibigay, kailangan niyang humanap ng isang taong gagawa niyon para sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang parada ng mga aplikante para sa posisyon ng yaya. Ang una ay masyadong bata at walang karanasan. Ang pangalaway, mas interesado sa laki ng sahod kaysa sa mga bata. Ang pangatlo ay mukhang mainitin ang ulo. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, pumasok ang huling aplikante. Dalisay. Simple lang ang kanyang itsura, nakasuot ng puting blusa at itim na palda, malinis ang pagkakatali ng buhok, ngunit ang kanyang ngiti, iyon ang unang napansin ni Lino. Isang ngiti na puno ng sinseridad at kabaitan. "Magandang araw po, Sir Lino," bati nito sa mahinahong boses. Sa buong panayam, si Dalisay ay perpekto. Ang bawat sagot niya ay tila musika sa pandinig ni Lino. May karanasan siya sa pag-aalaga ng bata, marunong siyang magluto, at nang tanungin niya kung bakit niya gustong maging yaya, ang sagot nito ang tuluyang kumuha sa kanyang tiwala. "Inalagaan ko po ang nanay ko na may sakit sa loob ng 5 taon hanggang sa siya'y pumanaw." Malumanay nitong sabi, may bahagyang lungkot sa mga mata. Nang siya'y nawala, naramdaman ko po ang isang malaking kawalan. Gusto ko pong muling maramdaman na may inaalagaan ako, na may silbi ako. Ang mga bata po, sila ang nagbibigay sa atin ng purong pagmamahal. Pagkatapos ng interview, ipinakilala ni Lino si Dalisay sa mga anak. Si Amihan, na laging nagtatago sa likod ng kanyang mga binti kapag may bagong tao, ay kusang lumapit kay Dalisay. Inabot nito ang kanyang paboritong laruang kotse. Natigilan si Lino. Ito na ang senyales na hinihintay niya. Si Sinag ay mas maingat.
Tinitigan niya si Dalisay mula ulo hanggang paa. Ngunit lumuhod si Dalisay para maging kapantay ng bata at ngumiti. "Ang ganda naman ng ribbon mo," sabi ni Dalisay kay Sinag. "Paborito ko ang kulay na yan." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Mula sa bintana ng kanyang study, pinanood ni Lino si Dalisay habang nakikipaglaro sa mga bata sa hardin. Nakikipaghabulan ito kay Sinag. Pinapatawa nito si Amihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Lino ng isang malaking ginhawa. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanilang anghel. Ang taong magpupuno sa pagkukulang niya. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata at masigurong komportable na si Dalisay sa kanyang silid, pumasok si Lino sa kanyang kwarto na may gaan sa pakiramdam. Mabilis siyang nakatulog, panatag ang loob na ang kanyang mga anak ay nasa mabuting mga kamay. Ngunit sa kabilang bahagi ng bahay sa sa katahimikan ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Dalisay. Naglakad siya sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay maingat at walang ingay. Huminto siya sa tapat ng malaking oil portrait ni Clara na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang magandang mukha ng yumaong ginang. Ang ngiti nito na tila nangaakit. Ang mga mata nitong puno ng buhay. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Ngunit hindi ito ang nangiting sinsero at mabait na ipinakita niya kay Lino kanina. Ito ay isang nangiting malamig. Isang ngiting puno ng lihim. Hindi iyon ang ngiti ng paghanga, kundi ng isang matagal ng kinikimkim na tagumpay. Lumipas ang mga linggo at ang Villa Esmeralda ay tila naging isang perpektong makina na tumatakbo ng maayos. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Malinis ang bahay, laging nakahain ang masasarap na pagkain sa tamang oras, at higit sa lahat, ang mga bata ay tila mas disiplinado. Si Dalisay ay isang biyaya. Ganoon ang laging sinasabi ni Lino sa kanyang sarili. Tuwing umaga, bago siya umalis papuntang opisina, nakahanda na ang kanyang kape at ang briefcase niya. At sa tuwing uuwi siya sa gabi, gaano man kalalim, laging may naghihintay sa kanyang mainit na hapunan. "Kumusta ang mga bata?" Ito ang lagi niyang unang tanong. "Napakabait po nila, sir," laging sagot ni Dalisay habang pinupunasan ng mesa. Si Sinag po ay laging nagdodrawing. Si Amihan naman po ay natututo ng magligpit ng kanyang mga laruan. Napanatag ang loob ni Lino. Ang mga ulat ni Dalisay ay parang isang corporate report na laging positibo. Paminsan-minsan, nagpapadala ito ng mga litrato sa kanyang email. Si Sinag na nagbabasa ng libro. Si Amihan na naglalaro sa hardin. Sa lahat ng litrato, nakangiti sila. Ngunit kung titingnan lang sana niya ng mas malapitan, kung pagtutuunan lang sana niya ng pansin, makikita niya ang isang bagay na kakaiba sa mga ngiting iyon. Isang formalidad, isang kawalan ng tunay na saya. Isang gabi, umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Naabutan niyang umiiyak si Amihan sa sala. Agad siyang nilapitan ni Dalisay na may pag-aalala sa mukha. Napanaginipan po yata ang mami niya, paliwanag nito, habang marahang hinahaplos ang likod ng bata. Kanina pa po siya ganyan. Kinuha ni Lino si Amihan at niyakap ng mahigpit. Pinatahan niya ito hanggang sa muling makatulog sa kanyang mga bisig. Habang inihahatid niya ang anak sa silid, nakita niya ang dedikasyon sa mga mata ni Dalisay. Lalo lamang tumibay ang kanyang tiwala dito. Ngunit kinabukasan, nagsimula ang mga guhit. Pumasok si Lino sa silid laruan ng mga bata upang kunin ang ilang dokumento na naiwan niya. Sa isang pader, nakadikit ang mga bagong likha ni Sinag. Puno ito ng mga drawing, ngunit hindi ito ang mga masayang bahay at bulaklak na dati niyang ginuguhit. Ang mga yon ay mga stick figures, isang malaking bahay na may mga rehas sa bintana. Sa loob, may dalawang maliliit na tao na may mga luhang gumuguhit sa kanilang mga mata. At sa tabi nila, isang mas malaking babaeng figure, nakangiti, ngunit ang nangiti
ay parang isang nakakatakot na ngiwi. "Ano to, anak?" tanong niya kay Sinag nang makita niya ito. "Drawing ko po." Mahinang sagot ng bata. Hindi tumitingin sa kanya. "Bakit malungkot ang mga bata dito?" Nagkibit balikat lang si Sinag. Kasi po malungkot sila." Sinubukan niyang magtanong pa, pero nanatiling tikom ang bibig ng anak. Binaliwala niya ito. Marahil ay epekto pa rin ito ng pagkawala ni Clara. Marahil ay isang paraan lang ito para mailabas ng bata ang kanyang kalungkutan. Mga bata, may sarili silang mundo. Iyon ang sabi niya sa sarili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang opisina sa bahay, sinubukan siyang kausapin muli ni Sinag. May dala itong isang pirasong papel. "Daddy?" "Yes, baby? Just a minute. I'm on a very important call," sabi niya. Ang telepono ay nakasiksik sa pagitan ng kanyang balikat at tainga. Kinawayan niya lang ito at ngumiti. Isang pahiwatig na mamaya na lang sila mag-usap. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ng anak bago ito tumalikod at tahimik na umalis. Nang matapos ang tawag, nakalimutan na niya ang tungkol dito. Nang gabing iyon, habang nagtatapon siya ng basura, nakita niya sa basurahan ang isang lukot na papel. Kinuha niya ito dahil sa kuryosidad. Ito ang drawing na sinusubukang ibigay sa kanya ni Sinag kanina. Ang guhit ay mas malinaw ngayon. Isang bata na umiiyak sa isang sulok, habang ang isang malaking babaeng figure ay galit na nakaturo dito. Naramdaman ni Lino ang isang bahagyang kaba. Pumanhik siya sa itaas para tanungin ang anak, ngunit mahimbing na itong natutulog. Dumaan siya sa sala at naabutan niya doon si Dalisay na nag-aayos ng mga unan. Ipinakita niya rito ang papel. "Dalisay, nakita mo ba to?" Tiningnan ni Dalisay ang drawing at isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Ngumiti siya ng malungkot kay Lino. "Ah, opo, sir," sabi niya sa malumanay na boses. "Si Sinag po, baka nalulungkot pa rin po talaga sa pagkawala ni Ma'am Clara. Minsan po, nakikita ko siyang kinakausap ang litrato ng mami niya. Baka po ito ang paraan niya para sabihin na namimiss na niya ang kalinga ng isang ina." Ang paliwanag ni Dalisay ay parang isang malambot na unan na pumawi sa lahat ng pagdududa ni Lino. Napalitan iyon ng pagkakasala. "Ako ang may kasalanan," isip niya. "Masyado akong abala. Hindi ko sila nabibigyan ng sapat na oras." Tumango siya kay Dalisay, nagpapasalamat sa pananaw nito. Ang kaba na naramdaman niya kanina ay nawala. Napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagiging isang nag-iisang magulang na laging nagkukulang. Bago siya matulog, muli niyang tinitigan ang drawing. Itinupi niya ito at inilagay sa drawer. "Mga guhit lang yan," sabi niya sa sarili. Mga guhit lang ng isang batang nangungulila. Hindi niya alam, ang mga guhit sa pader na yon ay hindi pa tapos. At ang bawat bagong linya ay isang tahimik na sigaw ng tulong na hindi niya naririnig. Para kay Lino, si Dalisay ay isang himala. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ang lahat ay naging organisado. Ngunit may isang bagay na unti-unting nagbabago. Isang bagay na napapansin ni Lino sa mga sandaling hindi siya abala, ang katahimikan. Ang bahay ay naging mas tahimik. Ang masiglang tawanan at sigawan ng kanyang mga anak ay napalitan ng isang maingat na katahimikan na para bang natatakot silang gumawa ng ingay. Isang gabi sa hapagkainan, habang masaya siyang nagkukwento tungkol sa isang bagong proyekto, napansin niyang hindi ginagalaw ni Sinag ang gulay sa kanyang plato. "Sinag, anak, kainin mo ang broccoli mo. It's good for you," paalala niya. Hindi kumibo ang bata. Itinulak lang nito ang gulay sa gilid ng plato. Bago pa man siya makapagsalitang muli, nagsalita si Dalisay sa isang malambing ngunit may diin na boses. "Sir Lino, hayaan niyo po ako." Tumingin ito kay Sinag at ang ngiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayaw kumain ni Sinag kaninang tanghali.
Pero pagkatapos po naming mag-usap, naging mabait na po siyang kumain. May kakaibang bigat sa paraan ng pagkakasabi ni Dalisay ng salitang mag-usap. Nakita ni Lino kung paano biglang namutla si Sinag. Kinuha ng bata ang tinidor at nanginginig ang kamay na isinubo ang broccoli na tila ba ito ay isang mapait na gamot. Yumuko lang ito at hindi na muling nagsalita sa buong hapunan. Hindi ito pinansin ni Lino. Ang nakita lang niya ay isang epektibong paraan ng pagdidisiplina. Ilang araw ang lumipas, habang nagbabasa si Lino sa sala, narinig niyang nabasag ang isang bagay sa kusina. Sumunod ang matinis na iyak ni Amihan. Agad siyang tumakbo papunta roon. Nakita niya si Amihan na umiiyak sa isang sulok at si Dalisay na pinupulot ang mga bubog ng isang mamahaling florera. Anong nangyari? Tanong niya. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, pasensya na po. Si Sinag po kasi, nagtatakbuhan sila ni Amihan. Nabangga niya po ang florera. Tinawag ni Lino si Sinag na nakatayo sa may pintuan. Takot na takot ang itsura. Anak, totoo ba? Umiling si Sinag. May mga luha sa kanyang mga mata. Hindi po, Daddy. Si Ate Dalisay po ang nakabasag. Hindi po ako. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Dalisay. Lumuhod ito sa harap ni Lino. Sir, ayaw ko po sanang sabihin, pero nitong mga nakaraang araw madalas na po siyang nagsisinungaling. Huwag po kayong mag-alala, kakausapin ko na lang po siya ulit. Naramdaman ni Lino ang pagkadismaya sa pagitan ng salita ng kanyang anak at ng salita ng isang taong perpekto sa kanyang paningin. Mas pinili niyang paniwalaan ang huli. Pagsisinungaling. Isa na namang problema. Napabuntong hininga siya at marahang pinagalitan si Sinag dahil sa pagsisinungaling nito. Nakita niya ang pagkasuklam at sakit sa mga mata ng anak bago ito tumakbo papasok sa kanyang silid. Ang pinakamasakit na pagbabago ay ang pagsalubong sa kanya. Dati, sa bawat pag-uwi niya, sasalubungin siya ng dalawang maliliit na katawan na tatakbo at yayakap sa kanyang mga binti. Ngayon, hindi na. Sa pagbukas niya ng pinto, makikita niya sina Sinag at Amihan na nakatayo sa likod ni Dalisay. Hindi sila gumagalaw. Tila naghihintay ng isang senyas. Welcome home po, sir. Bati ni Dalisay nang may matamis ng ngiti. Hello, mga anak. Sabi ni Lino. Naghihintay sa kanilang yakap. Ngunit titingnan lang siya ng mga bata. Ang mga mata ay puno ng kaba bago sila magtatago sa likod ng palda ni Dalisay. Napipilitan lang silang bumati kapag siniko na sila ng kanilang yaya. Gabi-gabi, dinudurog nito ang puso ni Lino. Bakit? Dahil ba mas napalapit na sila kay Dalisay? O dahil ba sa sobrang tagal niyang nawawala, hindi na nila siya kilala? Ang huling paliwanag ang mas pinaniniwalaan niya dahil mas madali itong tanggapin. Isang Biyernes ng hapon, tumawag ang kanyang pinakamalaking kliyente. Isang malaking kontrata ang nakataya, isang deal na magpapatibay sa kanyang kumpanya sa susunod na 10 taon. Ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang lumipad papuntang Europa sa susunod na linggo, sa loob ng 2 linggo. 2 linggo. 14 na araw na malayo sa kanyang mga anak. May isang maliit na boses sa kanyang isip na nagsasabing, huwag. Isang pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya sa litrato ni Sinag at Amihan sa kanyang mesa. Ngunit ang tawag ng tagumpay, ang pangako ng isang mas matatag na kinabukasan para sa kanila ay mas malakas. Nang gabing iyon, sinabi niya ang balita kay Dalisay. Isang bahagyang kislap ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan ng isang mapag-alalang ekspresyon. 2 linggo po? Matagal po yun. Tiyak na mamimiss po kayo ng mga bata. Kaya mo ba sila, Dalisay? Sigurado ka? Tanong ni Lino. Naghahanap ng huling kasiguraduhan. Ngumiti si Dalisay. Ang ngiting laging nagpapapanatag sa kanya. Ang nangiting parang anghel.
"Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako po ang bahala. Aalagaan ko po sila na parang tunay kong mga anak." Ang mga salitang yon ang nagpawi sa huling hibla ng kanyang pagdududa. Tumango siya, nagpasya na siya, aalis siya, para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Hindi niya alam na ang desisyon na yon ay ang pagsuko niya sa kanyang kaharian at ang pag-iiwan sa kanyang pinakamahahalagang yaman sa kamay ng isang taong may ngiting kasing tamis ng pulot, ngunit may pusong puno ng lason. Ang mga sumunod na araw ay naging abala para kay Lino, puno ng mga paghahanda para sa kanyang pag-alis, mga pulong sa opisina, pag-aayos ng mga dokumento, at pag-eempake. Sa gitna ng lahat ng ito, sinubukan niyang bumawi sa kanyang mga anak sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng mga material na bagay. Isang hapon, dumaan siya sa pinakamalaking toy store sa syudad. Binili niya ang pinakamalaking bahay manika para kay Sinag at ang pinakabagong remote-controlled na sasakyan para kay Amihan. Habang nagbabayad, ngumiti siya sa sarili. Iniisip niya ang magiging reaksyon ng mga bata. Paniguradong matutuwa sila. Ito ang pambawi niya sa kanyang 2 linggong pagkawala. Pag-uwi niya, dala-dala ang malalaking kahon. Ang inaasahan niyang masayang pagsalubong ay hindi nangyari. Nakita niya ang mga anak na tahimik na nakaupo sa sofa, nanonood ng cartoons. Walang emosyon ang kanilang mga mukha. "Mga anak, may sorpresa si Daddy," masigla niyang sabi. Lumapit sila, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa mga laruan, kundi kay Dalisay na nakatayo sa likuran, tahimik na nagmamasid na parang isang anino. "Salamat po, Daddy," sabi ni Sinag sa isang halos pabulong na boses. Kinuha ni Amihan ang kotse ngunit hindi ito binuksan. Tila ba ang mga laruan ay hindi nagdulot ng saya, kundi ng isa na namang obligasyon. Kinagabihan, habang nag-eempake siya ng kanyang maleta, pumasok si Sinag sa kanyang silid. May dala itong isang maliit na piraso ng papel, maingat na nakatupi sa 4 na bahagi. "Daddy, para po sa'yo," sabi nito. Iniabot ang papel. "Para hindi mo po kami makalimutan." Kinuha ito ni Lino at ngumiti. "Salamat, anak. Of course, I will never forget you." Inaplos niya ang buhok nito. Sa pagmamadali, ibinulsa niya ang papel sa kanyang coat nang hindi ito tinitingnan. Isa na namang guhit, naisip niya. Isang matamis na paalala mula sa kanyang munting prinsesa. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Ang eksena sa Villa Esmeralda ay puno ng isang mabigat na tensyon. Si Dalisay ang nag-asikaso ng lahat. Tinitiyak na nasa ayos ang bawat gamit ni Lino. Nang oras na para umalis, lumuhod si Lino para yakapin ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang panginginig ng munting katawan ni Sinag. Si Amihan naman ay kumapit ng mahigpit sa kanyang binti. Ayaw bumitaw. "Daddy, huwag ka na pong umalis." Umiiyak na pakiusap ni Amihan. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Lino. Halos bumigay siya. Halos kanselahin niya ang lahat. Ngunit ang imahe ng tagumpay, ng kontratang magbibigay ng seguridad sa kanilang buhay, ang nanaig sa kanyang isipan. "Babalik agad si Daddy, anak," sabi niya, habang marahang tinatanggal ang pagkakakapit ng mga braso ni Amihan. "Promise I'll be back before you know it. Be good to Ate Dalisay, okay?" Binuhat ni Dalisay si Amihan. "Hayaan na po natin si Daddy. Kailangan niya pong magtrabaho para sa inyo," sabi nito sa mga bata. Ang boses ay puno ng awtoridad na nakabalot sa lambing. Hinalikan ni Lino sa noo ang bawat isa sa kanila. "I love you," bulong niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang mga anak mula sa sasakyan. Nakita niya silang kumakaway habang si Dalisay ay nakangiti sa likuran nila. Ang perpektong imahe ng isang mapagkakatiwalaang tagapag-alaga. Habang nasa biyahe papuntang airport at kahit nang nakaupo na siya sa eroplano, ang imahe ng umiiyak na mukha ni Amihan ay hindi maalis sa kanyang isipan.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Para sa inyo ito. Inulit niya sa sarili na parang isang mantra. Itong sakripisyo na ito ay para sa inyo. Nang lumipad na ang eroplano, tumingin siya sa labas ng bintana. Pinanood ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Iniwan niya ang kanyang kaharian, ang kanyang tahanan, kasabay ng pag-angat ng eroplano sa himpapawid sa Villa Esmeralda. Dahan-dahang isinara ni Dalisay ang malaking pinto sa harapan. Nawala ang tunog ng paalis na sasakyan. Ang lahat ay naging tahimik. Nawala rin ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Humarap siya sa dalawang bata na nakatayo sa gitna ng malawak na foyer. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang kanyang mukha ay naging malamig, walang anumang emosyon. Ang lambing sa kanyang boses kanina ay naglaho na parang bula. Tapos na ang drama, sabi niya sa isang boses na matigas at walang buhay. Umurong ang dalawang bata. Ramdam ang bigla ang pagbabago. Isang nakakatakot na ngisi ang sumilay sa labi ni Dalisay. Tiningnan niya ang dalawang anak ng babaeng pinakakinamumuhian niya sa lahat. Ngayon, bulong niya. Ang boses ay puno ng pananabik at galit na matagal nang kinimkim. Ngayon pa lang talaga, magsisimula ang totoong laro. Libu-libong milya ang layo. Sa isang marangyang hotel suite sa Paris, si Lino ay nasa tuktok ng mundo. Ang bawat pulong ay isang tagumpay. Ang mga dayuhang kliyente ay humanga sa kanyang talino at dedikasyon. Ngunit sa bawat gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, ang tagumpay ay naglalaho at napapalitan ng isang malalim na pangungulila. Ang tanging koneksyon niya sa kanyang mga anak ay ang malamig na screen ng kanyang laptop. Ang mga video call ay naging isang ritual. Dahil sa pagkakaiba ng oras, laging gabi na sa kanya habang umaga naman sa Pilipinas. Pagod man mula sa maghapong negosasyon, pinipilit niyang maging masigla para sa kanila. Hello, my little superstars! Bati niya isang gabi. Pilit na pinapasaya ang boses. Sa screen, nakita niya sina Sinag at Amihan. Malinis at maayos ang bihis, nakaupo sa sofa. Ngunit ang kanilang mga mata ay walang kislap. Hello po, Daddy! Sabay nilang sabi. Ang boses ay parang inensayo. Palaging nasa tabi-tabi lang si Dalisay, handang pumasok sa eksena para tulungan ang mga bata. Ang bawat tawag ay isang maingat na idinirek na dula-dulaan. Hindi alam ni Lino na sa likod ng kamera, ang Villa Esmeralda ay naging isang bahay ng mga anino, kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na takot. Isang araw, tumawag si Dalisay sa telepono. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sir, pasensya na po sa abala. Si Amihan po kasi, nitong 2 gabi na pong umiihi sa kama. Bakit daw? Nag-aalalang tanong ni Lino. Palagay ko po, epekto na po ito ng sobrang pagkamis sa inyo, sir. Normal lang naman po siguro sa bata. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Naniwala si Lino. Hindi niya alam na ang dahilan ng pag-ihi ni Amihan sa kama ay ang takot. Isang gabi, dahil sa hindi sinasadyang pagtapon ng gatas, pinarusahan siya ni Dalisay sa pamamagitan ng pagkulong sa madilim na bodega sa loob ng 10 minuto. Ang 10 minutong iyon ay isang kawalang hanggan para sa isang 4 na taong gulang na bata. Mula noon, sa tuwing gabi, ang takot ay bumabalot sa kanya sa kanyang pagtulog. Sa isa pang video call, si Sinag ay ayaw magsalita. Nakatitig lang ito sa screen. Ang mga mata ay malungkot at walang buhay. Anak, are you okay? Bakit ayaw mong magsalita? Tanong ni Lino, unti-unti nang nababahala. Mabilis na lumapit si Dalisay sa bata at hinaplos ang buhok nito. Naku sir, masama po yata ang pakiramdam. Kanina pa po matamlay. Masakit daw po ang lalamunan. Ang hindi nakita ni Lino ay ang mariing pagpisil ni Dalisay sa balikat ni Sinag. Isang tahimik na babala. Bago ang tawag,
Ibinulong ni Dalisay sa bata. Subukan mong magsumbong at ang kapatid mo ang matutulog sa bodega mamayang gabi. Ang pananahimik ni Sinag ay hindi dahil sa sakit, kundi sa pag-ibig sa kanyang kapatid. Dahil sa pag-aalala, kinabukasan ay nagpadala si Lino ng isang malaking regalo, isang higanting stuffed toy na halos kasinlaki ni Sinag. Ipinadala niya ito sa pamamagitan ng rush delivery. Ilang oras lang, nakatanggap siya ng litrato mula kay Dalisay. Sina Sinag at Amihan, nakangiti habang yakap ang bagong laruan. Gumaan ang loob ni Lino. Ang hindi niya alam, pagkatapos ko na ng litrato, agad na kinuha ni Dalisay ang laruan at itinago sa pinakamataas na estante. Hindi para sa mga batang hindi sumusunod ang mga ganitong bagay, sabi nito sa kanila nang may malamig na ngiti. Ang Villa Esmeralda ay naging isang teatro ng takot. Sa umaga, bago ang video call, pinapakain ni Dalisay ang mga bata ng maayos at binibihisan ng malinis na damit. Pinapraktis pa niya ang sasabihin nila. Ngunit sa paglipas ng araw, ang pagkain ay ipinagkakait bilang parusa sa maliliit na bagay. Isang basong natapon, isang laruang hindi nailigpit. Ang mga paboritong laruan nila ay nakatago, ginagamit bilang pain para sa kanilang pagsunod. Si Lino, sa kabilang panig ng mundo, ay walang kamalay-malay. Ang nakikita niya lang ay ang mga ngiti sa screen. Ang naririnig niya lang ay ang mga inensayong sagot. Para sa kanya, ang lahat ay perpekto. Ang huling linggo ng kanyang biyahe ay ang pinakamatagumpay. Isinara niya ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kanyang kumpanya. Ang tagumpay ay matamis. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na nasakop ang buong mundo. Sa sobrang saya, hindi na siya makapaghintay na ibalita ito sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, matapos ang isang selebrasyon, kasama ang kanyang mga bagong kasosyo, tinawagan niya ang bahay. Ang puso ay puno ng kagalakan. Isang ring, 2, 3. Walang sumasagot. Napakunot ang noo niya. Sinubukan niyang muli. Sa ika-5 ring, isang humahangos at nanginginig na boses ang sumagot. Si Dalisay. Sir Lino! Dalisay? Bakit ang tagal mong sagutin? Nasaan ang mga bata? May good news ako. Masaya niyang sabi. Hindi agad sumagot si Dalisay. Ang tanging narinig ni Lino ay ang malakas na paghinga at isang tunog na parang pigil na pag-iyak. Ang kagalakan sa dibdib ni Lino ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba. Dalisay, anong nangyayari? Ayos lang ba kayo? Sir, humikbi si Dalisay. Sir, pasensya na po. Si Amihan po. Si Amihan po kasi. Anong nangyari kay Amihan? Sigaw ni Lino. Ang kanyang boses ay puno na ng takot. Isang malakas na hikbi ang narinig niya bago sumagot si Dalisay sa isang basag na boses. Sir, nahulog po siya sa hagdan. Ang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Ang bilyon-bilyong dolyar na kontratang hawak niya ay biglang nawalan ng halaga. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Dalisay sa kanyang isipan. Nahulog sa hagdanan. Nasaan kayo? Anong ospital? Nagpapanik niyang tanong habang nagmamadaling inaayos ang kanyang mga gamit. Sir, huwag po kayong magpanik, sabi ni Dalisay sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado na ngayon na lalong nagpataranta kay Lino. Nandito po kami sa St. Clair's Medical Center pero sabi po ng doktor, konting galos lang po at mild sprain sa paa. Pauwi na rin po kami. Hintayin niyo ako dyan, huwag kayong aalis. Sigaw niya, ngunit ibinaba na ni Dalisay ang tawag. Hindi na nag-isip si Lino. Tumawag siya sa kanyang secretary. Nag-utos na i-book siya sa pinakaunang flight pabalik ng Pilipinas, kahit gaano pa kamahal. Ang negosyo ay maaring maghintay. Ang kanyang mga anak, hindi. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkataranta. Ang pag-empake, ang mabilis na biyahe papuntang airport, ang pakikipag-usap sa airline staff,
para maaga ang kanyang flight. Habang nakaupo sa pre-departure area, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Inaalala niya ang bawat pag-uusap nila ni Dalisay, bawat litrato, bawat video call. Mayroon ba siyang napalampas? Mayroon bang senyales na hindi niya nakita? Wala. Ang lahat ay tila perpekto. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero mula sa Pilipinas. Inisip niyang baka si Dalisay ito na gumamit ng ibang telepono. Agad niya itong sinagot. Hello? Hello, magandang umaga po. Ito po ba si Mr. Lino? Isang mahinahon at professional na boses ng babae ang sumagot. Yes. Speaking. Who's this? Sir, ako po si Ginang Reyes, ang guro po ni Sinag sa art class. Napakunot ang noo ni Lino. Isang guro? Bakit ito tatawag sa kanya sa ganitong oras? Yes, Ginang Reyes. May problema po ba? Nag-atubili ang guro sa kabilang linya. Sir, pasensya na po sa abala. Medyo nag-aalala lang po kasi ako. Nitong mga nakaraang linggo po, napapansin ko po ang mga guhit ni Sinag. Ang mga drawing niya. Mahilig po talaga siyang mag-drawing. Sagot ni Lino. Medyo naiinip na. Opo, sir. Ngunit, nag-iba po kasi. Naging madilim. Naging marahas po. At kanina lang po, may iginuhit siya na labis kong ikinabahala. Naramdaman ni Lino ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Anong drawing po iyon? Isang batang lalaki po na itinutulak pababa ng hagdanan ng isang babaeng may mahabang itim na buhok. Sabi ng guro sa nanginginig na boses. Sir, hindi ko po gustong manghimasok, pero may mga maliliit din po siyang pasa sa braso na pilit niyang tinatago sa ilalim ng manggas ng kanyang damit. Bilang guro niya, obligasyon ko po na ipaalam sa inyo ang aking nakikita. Okay lang po ba ang lahat sa bahay niyo? Natigilan si Lino. Ang ingay ng airport ay biglang naglaho. Ang bawat salita ng guro ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa kanyang puso. Batang lalaki, itinutulak pababa ng hagdanan. Si Amihan, nahulog sa hagdanan. Parang kidlat na tumama sa kanya ang isang alaala. Ang maliit na piraso ng papel na ibinigay sa kanya ni Sinag bago siya umalis. Ang papel na basta na lang niya ibinulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang bulsa ng kanyang coat. Nandoon pa. Hinugot niya ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Ang nakita niya ay hindi lang isang simpleng guhit. Ito ay isang kwento, isang sigaw. Sa kaliwang bahagi ng papel, naroon ang isang malaking eroplano na lumilipad paakyat. Sa tabi nito, isang malaking stick figure na may kurbata at ngiti. Siya. Sa kanang bahagi, sa ibaba, naroon ang dalawang maliliit na stick figures na umiiyak. At sa likod nila, hawak sila sa kanilang mga damit, ay isang malaking babaeng figure. Ang buhok nito ay mahaba at itim na parang gabi. Ang nangiti nito ay isang nakakatakot at baluktot na linya. Ang mga kamay nito ay parang mga kuko ng isang halimaw, isang mangkukulam, isang demonyo. At sa ilalim ng guhit, sa sulat ng isang bata, may isang salita. Tulong. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na imahe. Ang mga malungkot na guhit, ang pananahimik ni Sinag, ang takot sa mga mata ni Amihan, ang mga perpektong sagot ni Dalisay, ang aksidente sa hagdanan. Si Dalisay ay hindi isang anghel, siya ay isang halimaw at iniwan niya ang kanyang mga anak kasama nito. Mag-isa, walang kalaban-laban. Nabitawan ni Lino ang telepono. Ang malamig na pawis ay tumagaktak sa kanyang noo. Ang lakas na nagpapatakbo sa kanyang imperyo ay biglang nawala. Sa sandaling iyon, hindi siya isang makapangyarihang CEO. Siya ay isang ama na nabigo. Isang hari na nagpabaya sa kanyang kaharian. At ngayon,
Ang kanyang mga kayamanan ay nasa bingit ng kapahamakan pa. Ang 16 na oras na biyahe sa eroplano ay ang pinakamahabang 16 na oras sa buong buhay ni Lino. Bawat minuto ay isang parusa, bawat turbulensya ay isang paalala ng kaguluhang nagaganap sa kanyang tahanan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang guhit ni Sinag, ang eroplanong paalis, at ang halimaw na humahawak sa kanyang mga anak. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ngunit sa halip na umuwi na, parang isang bagyong handang manalasa, pinilit niyang kumalma. Ang galit, gaano man ito nag-aalab sa kanyang dibdib, ay kailangan niyang itago. Kailangan niyang magsuot ng maskara, tulad ng maskarang suot ng halimaw na pinatuloy niya sa kanyang pamamahay. Pagbukas niya ng pinto ng Villa Esmeralda, si Dalisay ang una niyang nakita. Nakangiti ito, ang perpektong imahe ng isang tapat na lingkod na nag-aalala. "Sir, ang aga niyo po. Kumusta po si Amihan?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Ngumiti si Lino. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Pinauwi na rin kami agad." "Nasaan sila?" "Nasa silid laruan po, naglalaro." Naglakad si Lino papunta roon. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang kanyang 2 anak na tahimik na naglalaro sa sahig. Nang makita siya, hindi sila tumakbo para yumakap. Nanlaki lang ang kanilang mga mata. Isang halo ng gulat at takot. "Daddy's home," sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niyang tipunin. Si Amihan ang unang tumayo, tumakbo papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit. Naramdaman ni Lino ang panginginig ng munting katawan nito. Sunod na lumapit si Sinag at yumakap din. Ibinaon ang muka sa kanyang tagiliran. Ngunit nang maramdaman nila ang paglapit ni Dalisay sa kanilang likuran, naramdaman ni Lino ang biglaang paninigas ng kanilang mga katawan. Nakita niya ang halos hindi mapansing pag-atras ng mga bata na para bang may isang malamig na hangin na dumampi sa kanila. Doon, sa yakap na yon, nakumpirma ni Lino ang lahat. Totoo ang kanyang hinala. Sa mga sumunod na araw, si Lino ay naging isang espiya sa sarili niyang bahay. Nagkunwari siyang naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Dalisay. Pinuri niya ito sa mahusay na pag-aalaga. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid. Naghahanap ng kahit anong butas sa perpektong pagkukunwari nito. Pero si Dalisay ay tuso. Sa harap niya, isa itong anghel. Inaalagaan nito ang mga bata nang may sobrang pag-iingat. Ang bawat kilos niya ay perpekto. Minsan, sa sobrang galing nitong umarte, napapaisip si Lino kung siya ba ay nababaliw lang, kung ang lahat ba ay produkto lang ng kanyang pagod at pag-aalala. Kinabukasan, habang nasa labas si Dalisay kasama ang mga bata sa hardin, mabilis na kumilos si Lino. Kinuha niya ang bagong air purifier na binili niya, isang high-tech na device na may nakatagong kamera. Inilagay niya ito sa isang sulok ng sala kung saan tanaw ang buong silid laruan. Nang hapong iyon, sinubukan niyang kausapin si Sinag. Dinala niya ito sa silid nito at isinara ang pinto. "Anak, may gusto ka bang sabihin kay Daddy?" Malumanay niyang tanong habang hawak ang kamay nito. "Tungkol sa mga drawing mo, tungkol kay Ate Dalisay." Nakita niya ang takot na gumuhit sa mga mata ng anak. Umiling lang ito ng umiling. Hindi ito makapagsalita. Tumingin lang ito sa nakasaradong pinto na para bang anumang oras ay papasok ang halimaw na nagbabantay sa kanila. Naintindihan ni Lino, hindi ito makapagsasalita dahil sa takot. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Nang gabing iyon, habang nagbabasa siya ng mga email sa kanyang study, pumasok si Dalisay na may dalang isang tasa ng tsa. "Sir, napansin ko po na lagi kayong pagod at balisa." Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Nagtimpla po ako ng herbal tea. Pampakalma po ito." Kinuha ni Lino ang tasa, ang kanyang mga daliri
ay halos dumikit sa mga daliri nito. Tinitigan niya ang mga mata ni Dalisay, naghahanap ng kahit anong bahid ng kasamaan. Ngunit wala siyang nakita, kundi kabaitan. Ngumiti siya at nagpasalamat, ngunit nang tumalikod si Dalisay, tahimik niyang ibinuhos ang laman nito sa halamanan sa tabi ng kanyang bintana. Hating gabi na, nang masigurado niyang tulog na ang lahat, pumasok siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at binuksan ang kanyang laptop para tingnan ang mga na-record ng nakatagong kamera. Ang una niyang napanood ay mga ordinaryong eksena, paglalaro, panonood ng TV. Ngunit habang tumatagal, may napansin siyang isang pattern. Sa tuwing aalis si Dalisay sa kwarto, masigla ang mga bata. Sa tuwing gawing papasok ito, bigla silang nananahimik. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang eksenang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nakaupo si Amihan sa sahig. Lumapit si Dalisay, umupo sa tabi nito, at may ibinulong. Walang sigaw, walang sakitan. Ngunit may ibinulong ito sa tainga ni Amihan na nagpaiyak sa bata nang walang tunog. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata nito. Hinaplos pa ni Dalisay ang buhok ng umiiyak na bata na para bang inaalo ito. Nanginig sa galit si Lino, ngunit ang sumunod na ginawa ni Dalisay ang tuluyang nagyelo sa kanyang dugo. Matapos nitong aluhin si Amihan, dahan-dahang itinuon ni Dalisay ang kanyang muka sa direksyon ng nakatagong kamera. Tumingin ito ng diretso na para bang alam na alam niyang may nanonood. At pagkatapos, ngumiti ito. Isang nangiting matagumpay. Isang nangiting mapang-asar, isang nangiting nagsasabing, alam ko. Hindi lang niya alam na may kamera, alam niyang nanonood si Lino at iyon ay isang hamon. Tanbong, kinabukasan, ang almusal sa Villa Esmeralda ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Lino ay kumikilos na parang walang nangyari. Pinupuri pa niya ang luto ni Dalisay. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, ang kanyang isip ay nag-aapoy, bumubuo ng isang plano. Hindi niya maaaring basta na lang itong paalisin. Tama ang kutob niya. Ang ngiti nito sa kamera ay isang deklarasyon ng digmaan. Alam niyang kung gagawa siya ng maling hakbang, gagamitin nito ang pagiging biktima laban sa kanya. Kailangan niya ng isang kumpisal. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang lahat. Hapon na nang isagawa niya ang kanyang plano. Pinasundo niya ang mga bata sa driver ng kumpanya para dalhin sa bahay ng kanilang tiyahin, ang kapatid ni Lino. Sinigurado niyang ligtas sila at malayo sa kung anumang mangyayari. Pagkatapos tinawag niya si Dalisay sa kanyang opisina sa bahay. Isinara niya ang pinto. Maupo ka, Dalisay. Sabi niya sa isang boses na kalmado, ngunit may bigat. Umupo si Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting pagkalito, ngunit ang postura ay nananatiling kampante. May problema po ba, sir? Hindi sumagot si Lino. Sa halip, binuksan niya ang kanyang laptop at ipinaharap ang screen kay Dalisay. Ipinakita niya ang video, ang pagbulong nito kay Amihan, ang pag-iyak ng bata, at ang nakakatakot na ngiti nito sa kamera. Habang pinapanood, dahan-dahang nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Dalisay. Ang maskara ng kabaitan ay unti-unting nababasag. Nang matapos ang video, hindi siya natakot. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip tumawa siya. Isang tawang mahina sa simula, na unti-unting lumakas. Isang tawang puno ng pait at pagkasuklam. Sa wakas, sabi niya, habang pinupunasan ng isang pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. Akala ko, kailanman ay hindi mo malalaman. Sabihin mo sa akin, Lino, anong naramdaman mo? Anong naramdaman mong malaman na ang anghel na pinagkatiwalaan mo ay isa palang demonyo? Ang galit ni Lino ay umabot na sa sukdulan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Bakit, Kate? Anong nagawa ng mga anak ko sa'yo? Mga bata lang sila. Mga bata? Muling tumawa si Dalisay
Ngunit ngayon, ang tawa niya ay may kasamang lason. Hindi sila basta mga bata lang. Sila ang mga anak ni Clara. Sila ang buhay na patunay ng lahat ng bagay na ipinagkait sa akin. Tumayo si Dalisay at sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang tunay na anyo nito. Isang babaeng nasusunog sa apoy ng inggit at galit. Hindi mo naintindihan, ano? Siyempre, paano mo maiintindihan? Isa ka sa kanila. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Katulad niya. Napakunot ang noo ni Lino. Anong ibig mong sabihin? Anong kaugnayan ni Clara dito? Lahat. Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay nagiging matinis. Si Santa Clara, ang perpektong Clara, ang mabait, maganda, at mapagmahal na si Clara, ang kapatid ko. Ang salitang iyon ay tumama kay Lino na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Kapatid? Imposible. Kilala niya ang buong pamilya ni Clara. Nagsisinungaling ka. Hindi. Lumapit si Dalisay sa kanyang mesa. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ako si Dalisay Reyes. Anak ako ni Arturo, ang ama ni Clara. Sa ibang babae, kapatid niya ako sa labas. Isang sikretong pilit nilang itinago. Habang siya, lumaki sa mansyon na ito, nag-aaral sa pinakamamahaling paaralan at suot ang pinakamagagandang damit, ako naman. Ako, lumaki sa hirap, kasama ang isang inang namatay sa sakit dahil wala kaming pambayad sa ospital. Habang siya, pinakasalan ang isang mayamang hari na tulad mo. Naglakad-lakad si Dalisay sa loob ng opisina. Bawat salita ay puno ng pait na naipon sa loob ng maraming taon. Alam mo ba ang pakiramdam na makita ang sarili mong kapatid sa mga magasin? Na marinig ang pangalan niya sa balita bilang isa sa mga pinakamapagbigay na tao sa lipunan? Habang ikaw, nagkukumahog para lang may makain? Sinubukan niya akong tulungan noon. Nagpadala ng pera. Pera na parang limos. Isang paalala lang na siya ang nasa itaas at ako ang nasa ibaba. Tinanggihan ko. Ang gusto ko lang ay kilalanin. Ang gusto ko lang ay ang buhay na mayroon siya. Tumingin siya kay Lino. Ang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na tagumpay. Nang mamatay siya, naisip ko tapos na. Pero hindi. Iniwan niya ang dalawang batang ito. Dalawang munting kopya niya na patuloy na magtatamasa sa bubata-masa sa buhay na dapat ay sa akin. Kaya nagplano ako. Nag-apply ako dito gamit ang ibang apelyido. At napakadali. Napakadali mong nauto, Lino. Dahil katulad ka rin ng ama namin, bulag sa katotohanan, abala lang sa pagpapayaman. Natulala si Lino. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang masamang tao. Siya ay isang multo mula sa nakaraan, isang multo na bumalik para maningil. Huminga ng malalim si Lino. Sinusubukang bawiin ang kanyang lakas. Tapos ka na. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. Oo, tapos na ako. Ngayon, ano ang gagawin mo? Itatawag mo ang pulis? Subukan mo. Paalisin mo ako. Ngunit sa paglabas ko sa pinto na ito, isisigaw ko sa buong mundo ang kwento ng isang makapangyarihang CEO na sobrang abala sa kanyang trabaho kaya pinabayaan niya ang kanyang mga anak. Isang ama na hindi napansin na ang kanyang bunso ay nahulog sa hagdanan at ang kanyang panganay ay nagpapakita ng senyales ng depresyon. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao, Lino? Ang isang ulila at kahabag-habag na yaya? O ang isang bilyonaryong hari na laging wala sa kanyang palasyo? Ang bawat salita ay isang patibong, isang bitag na perpektong inilatag. Naramdaman ni Lino ang paghigpit ng isang hindi nakikitang lubid sa kanyang leeg. Tama si Dalisay. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera, ang kanyang impluwensya, lahat ay walang silbi laban sa isang kwentong kayang-kayang paniwalaan ng publiko. Siya ay na-checkmate.
Ang tawa ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina, matagal pa pagkatapos niyang umalis. Naiwan si Lino na nakaupo sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Ang mga salita nito ay parang lason na, dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema, pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Na checkmate, iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang isang taong sanay na laging nananalo, isang bihasang manlalaro sa mundo ng negosyo, ay natalo sa isang larong hindi niya alam na sinimulan pala. At ang premyo sa larong ito ay hindi pera o kumpanya, kundi ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga anak. Agad niyang tinawagan si Attorney Morales, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan. Ikinuwento niya ang lahat, bawat detalye, bawat salita. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan ang sumagot bago nagsalita ang abogado. "Lino, this is bad, very bad," sabi ni Morales. Ang boses ay seryoso. "Her threat has merit. Kung gagawa tayo ng legal na hakbang, magiging isang circus ang kaso. Dadalhin niya sa media ang kapabayaan mo. Ilalabas niya ang mga school records ni Sinag, ang hospital records ni Amihan. Kahit manalo pa tayo sa huli, ang pinsala sa reputasyon mo at higit sa lahat, sa emosyon ng mga bata, ay magiging malala. They will have to testify. They will have to relive everything. Handa ka ba para doon?" Ang bawat salita ng abogado ay isang malakas na sampal sa kanya. Hindi. Hindi niya kayang isailalim ang kanyang mga anak sa ganoong klaseng pagdurusa. Hindi niya kayang ipahamak pa sila ng higit sa nagawa na niya. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Lino ang isang matinding bigat. Isang pakiramdam ng ganap na pagkagapi. Nakulong siya. Nakatali ang kanyang mga kamay. Ang halimaw ay nasa loob ng kanyang bahay at wala siyang magawa para paalisin ito. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ng malawak na bahay ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga mamahaling muebles, ang mga naglalakihang painting, ang mga kumikinang na chandelier. Lahat ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, ang mga ito ay simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ano ang silbi ng isang kaharian kung ang mga prinsipe at prinsesa nito ay nabubuhay sa takot? Pumasok siya sa silid ng mga bata, tahimik at walang laman. Tumingin siya sa mga naiwang laruan sa sahig. Nakita niya ang mga drawing ni Sinag na nakadikit pa rin sa pader. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal at ngayon, ang bawat guhit ay malinaw na nagsasalita sa kanya. Ang bawat malungkot na mukha, ang bawat madilim na kulay ay isang sigaw na hindi niya narinig. Umupo siya sa gilid ng kama ni Sinag at yumuko. Ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pag-iisa. Wala si Clara para tulungan siya. Wala siyang mapagsabihan. Siya lang mag-isa ang kailangang harapin ang bangungot na ito. Ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang talino, ang lahat ng kanyang kayamanan ay walang silbi. Natalo siya. Nabigo siya bilang isang asawa dahil hindi niya natupad ang pangako kay Clara na aalagaan ang kanilang mga anak. At higit sa lahat, nabigo siya bilang isang ama. Sa gitna ng kanyang opisina, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp, tinitigan ni Lino ang larawan ni Clara. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang paalala ng isang buhay na puno ng liwanag at pag-asa. Isang buhay na napakalayo na sa kasalukuyan niyang kadiliman. "Patawarin mo ako, Clara," bulong niya sa hangin. "I failed you. I failed them." At doon, sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, ang haring hindi marunong matalo ay tuluyang gumuho. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumagsak. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na nasasaktan.
Umiyak siya para sa kanyang asawang nawala at umiyak siya para sa sarili niyang kahinaan at pagkabulag. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng bookshelf kung saan nakapatong ang litrato ni Clara, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isang kahon na madalas niyang nakikita, ngunit hindi pinapansin. Iniisip na isa lang ito sa mga palamuti ng kanyang asawa. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ito. Maalikabok, tila matagal nang hindi nabubuksan. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, hindi mga alahas ang kanyang nakita. Ang laman nito ay isang salansan ng mga lumang liham na nakatali ng isang kupas na ribon. At sa ilalim ng mga ito, isang maliit at manipis na leather-bound na kwaderno. Isang talaarawan na hindi pa niya kailanman nakikita. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig sa opisina ni Lino ay ang marahang pagkaluskos ng mga lumang papel. Dahan-dahan niyang kinalas ang kupas na ribbon na nakatali sa mga liham. Ang mga sulat ay para kay Dalisay, ngunit lahat sila ay may tatak na "Return to sender." Hindi nabuksan, ipinadala pabalik. Binuksan niya ang isa. Ang sulat kamay ni Clara, pamilyar at malambing, ang bumungad sa kanya. "Mahal kong Dalisay, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Muli, sinusubukan kong ipadala sa iyo ang tulong na ito. Huwag mo sanang isipin na ito ay limos. Galing ito sa puso ko bilang kapatid mo. Iniisip kita palagi. Nag-aalala ako para sa iyo. Sana, balang araw, ay payagan mo akong maging ate mo sa paraang tama. Nagmamahal, Clara." Ang bawat liham ay may kaparehong tono, puno ng pag-aalala, pangungumusta, at pagmamakaawa na tanggapin ang tulong, hindi bilang limos, kundi bilang pagmamahal ng isang kapatid. Nakita ni Lino ang mga resibo ng money transfer na nakasipit sa ilang mga sulat. Lahat ay hindi na-claim. Ang Dalisay na ipininta ni Clara sa kanyang mga salita ay ibang-iba sa Dalisay na kinamumuhian nito. Hindi isang karibal, kundi isang nawawalang kapamilya na nais niyang mahanap. Pagkatapos, kinuha ni Lino ang manipis na kwaderno, ang talaarawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang mga huling entry ni Clara, isinulat ilang buwan bago siya pumanaw dahil sa karamdaman, ang naglalaman ng katotohanang sumira sa lahat ng kasinungalingan. October 12, sinubukan ko ulit siyang tawagan. Ibinaba niya ang telepono nang marinig niya ang boses ko. Ang sakit. Bakit ganon kalaki ang galit niya sa akin? Hindi ko naman ginustong maging ganito ang buhay namin. Kung maibabalik ko lang ang panahon, kung maaari ko lang sanang ipamigay ang lahat ng ito para lang magkaroon ako ng isang kapatid. November 5, napanaginipan ko siya kagabi. Magkasama raw kami sa isang parke, tumatawa habang pinapanood ang mga anak ko na maglaro. Nagising akong umiiyak. Ganon lang ang gusto ko. Isang simpleng hapon kasama ang kapatid ko. Iyon lang. Ang pinakamasakit na entry ay ang huli. Ang sulat ay nanginginig na. Isang palatandaan ng humihina niyang katawan. December 21, sinabi sa akin ng doktor na bilang na lang ang mga araw ko. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para kay Lino at sa mga bata. At natatakot ako na mamamatay akong hindi man lang nakikilala ang kapatid ko. Dalisay, kung mababasa mo ito balang araw, sana malaman mo, hindi kita kaaway. Mahal kita. Sana, balang araw, mapatawad mo ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Napatigil sa pagbabasa si Lino. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkagapi. Ito ay mga luha ng pag-unawa, ng panghihinayang, at ng isang bagong tuklas na lakas. Ang kwentong binuo ni Dalisay, ang kwento ng isang kapatid na pinabayaan at kinamuhian, ay isang kasinungalingan.
Isang baluktot na bersyon ng katotohanan na nilikha ng sarili niyang inggit. Ang biktima sa kwentong ito ay hindi si Dalisay. Ito ay si Clara, na namatay na may bitbit na kalungkutan sa puso. Pinunasan ni Lino ang kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay naglaho. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Hindi ito isang armas na gawa sa galit, kundi isang sandata na gawa sa pag-ibig at sakit na nararamdaman ng kanyang yumaong asawa. At gagamitin niya ito hindi para sirain si Dalisay, kundi para wasakin ang pundasyon ng galit na bumuo sa pagkatao nito. Tumayo si Lino. Ang kanyang mga balikat ay muling tumuwid. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya ang haring walang laban. Ngayon, dala-dala niya ang huling habilin ng kanyang reyna. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag sa abogado, kundi para tumawag sa isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. Ang hepe ng pulisya na malapit na kaibigan ng kanyang ama. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Hahanapin niya si Dalisay. Haharapin niya ito sa huling pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Kasama niya ang mga salita at ang pag-ibig ni Clara. Nadatnan ni Lino si Dalisay sa sala, nanonood ng telebisyon na para bang pag-aari nito ang buong bahay. Mayroon pang isang baso ng mamahaling alak sa tabi niya, kinuha mula sa wine cellar ni Lino. Nang makita siya nitong papalapit, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi nito. Nagbago na ba ang isip mo, mahal na hari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng panunuya. Handa ka na bang lumuhod at magmakaawa? Hindi sumagot si Lino. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang makikita sa kanyang mga mata. Kalmadong umupo siya sa silyang nasa tapat nito. May gusto lang akong basahin sa'yo, sabi niya sa isang boses na matatag at walang panginginig. Ikinunot ni Dalisay ang kanyang noo, ngunit hinayaan niya ito. Inilabas ni Lino ang luma at manipis na talaarawan ni Clara. Binuksan niya ito sa huling pahina at nagsimulang magbasa. December 21. Sinabi sa akin ng doktor na bilang na lang ang mga araw ko. Habang nagbabasa si Lino, ang bawat salita ni Clara ay tila isang multo na bumabalot sa buong silid. Nagsimulang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Dalisay. Ang pagiging kampante ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi paniniwala. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako na mamamatay akong hindi man lang nakikilala ang kapatid ko. Dalisay, kung mababasa mo ito balang araw, sana malaman mo, hindi kita kaaway. Mahal kita. Sana, balang araw, mapatawad mo ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Nang matapos magbasa si Lino, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Kasinungalingan. Bulong niya. Ngunit ang boses niya ay walang katiyakan. Gawa-gawa niya lang yan. Para palabasin na mabait siya. Para konsensyahin ako. Hindi nakipagtalo si Lino. Sa halip kinuha niya ang salansan ng mga liham na ibinalik ng koreo at marahang ipinatong sa mesang salamin sa pagitan nila. Ito ba kasinungalingan din? Tanong niya. Ang bawat sulat na ipinadala niya na hindi mo man lang binuksan. Ang bawat perang sinubukan niyang ibigay na hindi mo tinanggap. Isa-isang tiningnan ni Dalisay ang mga sobre, ang pamilyar na sulat kamay ni Clara, ang mga pulang tatak na return to sender. Ang bawat isa ay isang ebidensya ng katotohanang matagal niyang iwinaksi. Ito, sabi ni Lino, habang inilalapag ang mga resibo ng money transfer, ay hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagmamakaawa ng isang kapatid na gustong siguraduhin na ang kapatid niya ay hindi nagugutom. Ito ay hindi pagmamataas, Dalisay. Ito ay pag-aalala. Hindi. Umiling si Dalisay.
Ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi totoo yan. Galit siya sa akin. Ikinahihiya niya ako. Hindi kanya ikinahihiya. Mahinahong sabi ni Lino. Kinikimkim niya ang sakit na hindi kanya makasama. Ang buong buhay na ipinagdamot mo sa kanya, Dalisay, ay ang buong buhay din na pinangarap niyang ibahagi sa iyo. Ang katotohanan, iyon ang huling sandata. At ito ay tumama ng buong bigat. Ang lahat ng galit at inggit na binuo ni Dalisay sa buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang nag-iisang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy, ay gumuho sa isang iglap. Ang mga kasinungalingang paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili para bigyang katwiran ng kanyang puot ay biglang naglaho. Ang naiwan ay isang nakakabinging katotohanan. Ang taong pinakakinamumuhian niya sa mundo ay ang taong maaaring tunay na nagmahal sa kanya. At sinayang niya ang lahat ng pagkakataon. Napahagulol si Dalisay. Hindi ito isang pag-iyak ng pagkukunwari. Ito ay isang tunay, masakit, at nakakaawang pag-iyak. Isang pag-iyak para sa isang kapatid na hindi niya nakilala, para sa isang buhay na sanay na paganda, at para sa isang pusong ngayon ay tuluyan ng nawasak. Hindi dahil sa galit ng iba, kundi dahil sa sarili niyang lason. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng pagsisising huli na niyang naramdaman. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang isang babaeng social worker. Hindi na pumalag si Dalisay, hindi na siya nagsalita. Wala nang natirang lakas sa kanya. Habang marahang itinatayo ng mga pulis, ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Lino. Sa kanyang mga mata, wala na ang pagbabanta, wala na ang galit. Ang naroon na lang ay isang malawak at walang katapusang kawalan. Tiningnan siya ni Lino sa huling pagkakataon. At sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ang naramdaman niya ay hindi tagumpay, kundi awa. Ang pag-alis ni Dalisay ay hindi nagdulot ng agarang lunas. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malalim at nakabibinging katahimikan sa loob ng Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ay tila may dalang alaala ng takot. Ang dating marangyang tahanan ay naging isang malamig na bilangguan ng masasamang panaginip. Nakita ni Lino ang epekto nito sa kanyang mga anak. Si Amihan ay naging mas clingy, laging kailangang hawak ang kanyang kamay. Natatakot maiwang mag-isa kahit isang saglit. Si Sinag naman ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ay laging malungkot at hindi na muling gumuhit. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Amihan na binabangungot, napagdesisyonan ni Lino, hindi sila gagaling sa lugar na ito. Ang mga pader na ito ay nakasaksi sa kanilang pinakamadilim na sandali. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang magsimulang muli. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyong ikinagulat ng lahat sa mundo ng korporasyon. Ibinenta niya ang malaking porsyento ng kanyang shares sa kumpanya. Sapat para manatili siyang may-ari, ngunit hindi na aktibong CEO. Binitawan niya ang posisyon na matagal niyang pinaghirapan, ang titulong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at pagkilala. Pagkatapos, ibinenta niya ang Villa Esmeralda. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga, sa isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy sa isang tahimik na probinsya sa Laguna, nagising si Lino sa sinag ng araw at sa huni ng mga ibon. Ang lugar na ito, na tinawag niyang probinsya ng paghilom, ang kanilang naging bagong mundo. Ang unang umaga nila sa bagong bahay ay isang komedya ng mga pagkakamali. Sinubukan niyang magluto ng almusal, pritong itlog at sinangag. Nasunog niya ang kanin at ang itlog ay naging uling. Sa halip na mainis, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, narinig niya ang isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Ang halakhak ng kanyang mga anak. Tumawa si Sinag. Tumawa si Amihan.
At nakitawan na rin si Lino. Sa gitna ng nasunog na almusal, nagsimula ang kanilang paghilom. Dito, natutunan ni Lino na maging isang tunay na ama. Natutunan niyang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan. Natutunan niyang maglaan ng oras, hindi ng pera. Magkasama nilang itinayo ang isang maliit na hardin sa kanilang bakuran. Tinuruan niya si Amihan kung paano magbisikleta. Gabi-gabi, hindi na siya nagbabasa ng mga ulat mula sa opisina, kundi ng mga kwentong pambata para kay Sinag. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabi ng isang maliit na ilog, nakakita si Sinag ng isang blangkong pader sa isang lumang gusali. Kinuha nito ang isang piraso ng uling mula sa pinaglutuan nila at sa unang pagkakataon, muli itong gumuhit. Hindi ito stick figures na umiiyak. Iginuhit niya ang isang bahay kubo, isang malaking puno, at 3 tao sa ilalim nito, isang malaki at 2 maliit na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang nakangiting araw. Naluha si Lino habang pinapanood ang kanyang anak. Ang sining na dating naging sigaw ng tulong ay ngayon ay naging isang pagpapahayag ng pag-asa. Gabi-gabi, bago sila matulog, binabasahan niya sila ng mga entry mula sa tala-arawan ni Clara. Ikinuwento niya sa kanila hindi lang ang buhay ng kanilang ina, kundi ang pagmamahal nito. Ang mami niyo, sabi niya isang gabi habang yakap-yakap sila, ay isang reyna na ang tunay na kaharian ay ang kanyang puso. Sa proseso ng pag-aalaga sa kanyang mga anak, unti-unti ring naghilom ang kanyang sariling mga sugat. Natuklasan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng iyong kumpanya, kundi sa lalim ng iyong koneksyon sa iyong pamilya. Isang araw, habang naglalakad sa bayan, napansin niya ang maraming bata sa lansangan. Mga batang may butas-butas na damit at malulungkot na mga mata. Naalala niya ang kanyang mga anak. Naalala niya si Dalisay, isang batang lumaki sa hirap at galit. At naalala niya si Clara na ang tanging hangad ay tumulong. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para bigyang pugay ang alaala ng kanyang asawa. Isang paraan para ang sakit na kanilang pinagdaanan ay magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Alam na niya kung ano ang susunod niyang gagawin. 1 taon ang lumipas. Ang dating bakanteng lote sa gitna ng bayan ng probinsya ng Paghilom ay isa ng masiglang lugar. Isang simpleng gusali na may malawak na palaruan ang itinayo dito. Sa harapan, may isang arko na gawa sa kawayan at nakaukit dito ang mga salitang, "Ang tahanan ng ilaw ni Clara, Clara's Light Foundation." Hindi ito isang marangyang gusali, ngunit sa loob, puno ito ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ang tawanan ng mga bata. Ginamit ni Lino ang natitira niyang yaman para itayo ang pundasyon. Isa itong sentro para sa mga batang ulila, inabuso at kapuspalad. Dito, binibigyan sila ng pagkain, edukasyon at higit sa lahat, kalinga at pag-unawa. Wala na ang CEO na si Lino na laging abala at nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang pumalit sa kanya ay si Kuya Lino, isang lalaking madalas makitang nakikipaglaro ng habulan, nagtuturo ng pagbasa o simpleng nakikinig sa mga kwento ng mga batang minsang nawalan ng pag-asa. Sa araw ng unang anibersaryo ng pundasyon, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo. Naroon ang mga bata mula sa sentro, ang mga residente ng bayan, at ang iilang piling kaibigan ni Lino. Habang pinapanood niya ang masayang kaguluhan, naramdaman niya ang isang kagalakan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong business deal. Lumapit sa kanya si Sinag, na ngayon ay 7 taong gulang na. Ang mga mata ay puno ng kislap. May inabot itong isang bagong drawing. Hindi na ito stick figures. Isa itong larawan na puno ng kulay. Sa gitna, may isang malaking-malaking puso. At sa loob ng puso, may 3 tao. Siya, si Amihan, at ang kanilang ama. Lahat sila ay nakangiti. "Para sa'yo, Daddy."
Sabi ni Sinag, I love you. Yinakap ni Lino ang anak ng mahigpit. I love you too, my princess. Nang magsimulang dumilim, nagtipon silang lahat sa labas. Naghanda sila ng mga paper lantern. Isa-isang sinindihan ni Lino ang mga ito, kasama sina Sinag at Amihan. Para kanino ang lantern mo, anak? Tanong niya kay Amihan. Para po kay Mommy, sagot ng bata. Nakatingala sa langit. Para po makita niya na masaya na tayo. Sabay-sabay nilang binitawan ang mga parol. Pinanood nila ang mga ito habang dahan-dahang umaakyat sa kalangitan, mga munting bituin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang bawat isa ay isang dalangin, isang pasasalamat, isang pangako. Yakap-yakap ni Lino ang kanyang dalawang anak, ang dalawang pinakamahalagang yaman na muntik na niyang mawala. Napatingin din siya sa langit na para bang nakikita ang nangiti ni Clara sa mga bituin. Ito na pala yun, Clara. Bulong niya sa hangin. Ang puso ay puno ng kapayapaan at pasasalamat. Ito pala ang tunay na yaman. Pangako, hinding-hindi ko na ito muling iwawala. Hindi na siya isang hari ng isang malawak na korporasyon. Ngunit sa maliit na probinsyang yon, sa piling ng kanyang mga anak at ng mga batang tinutulungan niya, natagpuan ni Lino ang isang kahariang higit pa sa anumang kayamanan. Isang kahariang binuo hindi ng pera at kapangyarihan, kundi ng paghilom, pagpapatawad, at walang hanggang pag-ibig. Isang malumanay at may himig na tunog ng gitara ang maririnig muli, hudyat ng pagtatapos. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lino. Isang haring natutong ang tunay na korona ay hindi isinusuot sa ulo, kundi nararamdaman sa puso. Ang aral ng ating kwento ay simple lamang. Ang pinakamamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi ang mga bagay na nabibili ng pera, kundi ang mga sandaling kasama natin sila, ang ating presensya, ang ating pakikinig, at ang ating pagmamahal. Iyan ang mga kayamanang hinding-hindi mananakaw at hindi maluluma ng panahon. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa aming munting kwentuhan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na uri ng kwento sa susunod, ipaalam din po ninyo sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,